baon nyo lalo ang Pilipinas sa utang. Kaya ikaw, BBM, wala kang kwentang presidente talaga. And pagpasok nitong January, pagka kami tumayo, we are going to fire you. No? Terminated kayo. Kayong lahat na nasa gobyerno, na tarantado, we will terminate you. Walang kokontra, ang kumontra, pati kayo. No, pati kayo, kulong namin. Aralan po natin yan, yung pagdulog sa Supreme Court tungkol sa constitutionality nitong budget na ipinasa at pinirmahan ni Pangulong Marcos. Opo, but definitely, ma'am, definitely, yun po talaga ang direction po natin, ang inyo pong gagawin. Kasi kung klaro ho naman kaninyo, for sure, dudulog kayo sa Supreme Court, gaya po ng inyong ginawa din sa sabihin po ng PhilHealth. Yes po, kasi hindi po natin dapat payagan at tolerate na lang itong patuloy na ginagawang pangbababoy sa national budget natin at yung hindi pagsunod sa mga dapat pinaprioritize. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ay patuloy na magiging pabor lamang sa mga politiko itong budget na pinapasa nila na naman pangbabastos ng gobyerno sa taong bayan. Kasi tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth dahil automatically deducted yan. Pero yung gobyerno ayaw ibigay yung counterpart niya na may mandato naman ng batas. Opo, sige ma'am. So, dito tayo muna sa inyo pong paliwanag nga na klaro hindi po ito sumusunod sa ating pong saligang batas na budget. Ngayon ho ba meron na kayong pinag-iisipan sa inyong grupo dito po sa usapin po ng DepEd budget na ito para po sa pag-question? Opo, pinag-aaralan po natin yan. At kahapon nga po, magkausap kami ni Professor Dan Gatmaytan. Tinitingnan natin kung ano ba yung intensyon ng mga nag-draft ng Constitution natin nung sinabi nilang dapat priority ang edukasyon dito sa Constitution natin. At doon po, yung batay doon sa transcript ng pag-uusap nila, ang pag-uusap nga po doon, dapat ang mga guro mataas ang sweldo para siguraduhin natin na may mga kalidad tayong teachers na makakapagturo sa ating mga kabataan. So hindi talaga kasali itong mga iba't ibang institute na pinipilit ng gobyerno. So Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods, nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ayan. Napanood nyo ba yung mga banat ng mga DDS vloggers? Napanood nyo na ho ba kanina? Kita nyo, marami hong nag-react, Di ba sabi ko sa inyo, kasi meron hong hindi maganda, ayon yan kay Jesse dito, hindi maganda kung ikaw ay isang politician o isang miyembro ng nanunungkulan sa gobyerno, dapat hindi ka balat sibuyas. May paliwanag ho siya doon kung kilala niyo ba. Kung nagpapakulot ka at nagpapagupit ka, for sure kilala niyo yung nagsalita kanina. Kaya marami ho nagkaroon ng parang rebat o rebank. Yung mga vloggers na alam niyo yung mga nagpapahayag lang na mga tunay at makatotohanan, niribatan kagad. Talaga naman, balat sibuyas, ang sabi ni Noel. Dapat umalis ka sa pwesto at saka ka magngangaw-ngaw. Pero hanggat nandiyan ka sa pwesto at ikaw ay nanunungkulan, hindi ka pwedeng magaganyan. Kasi alam ng Korte Suprema na mayroong batas na sabihin, mayroon ng batas para dyan. Kawawa naman yung mga tao, hindi na kaya makapagsalita dahil binubusalan nyo na di umano. Sabi ni Marvin dito. Busal na lang. Tapos iintay na lang. Ganun na lang ba? Wala nang gagawin? Kayo na. Ang gagaling nyo raw. Hindi ho pwede yun. Yung mga ganung sinasabi nyo. Kaya sabi ng ating kababayan, kayo nga pagkatapos yung magsalita dyan, magbibigay kayo ng statement laban sa dating Pangulo, laban kay BP Sara, pinagtutulong-tulungan nyo, wala ho kayong wala hong tawag dito, wala hong bumabati ko sa inyo. Di ba? Tapos pati yung mga sahod ng mga sisilipin pa. Dahil daw kumikita. Kayo ho, ang tanong ng ating kababayan, kayo ho, ano bang gusto nyo? Grabe naman kayo mag-iiyak. Ay sabi rito ni Kuya Joey. Diba? O kaya sa ating mga kababayan
merong mensahe lang si Kuya Peterson. Oo. Ang sabi dito, vote straight PDP. Number 1, General Senator Bato. Congressman Rodolfo Marcoleta. Bongo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok, Pastor Kibuloy, Manong Gob Chavit Singson, JB Hinlo, Doc Willie Ong, Attorney Sal hindi naman tumatakbo si Attorney Sal Sorry Hindi naman tumatakbo si Trixie. Sorry din Oo. Sino pa ba? Si Doc Willie, nalitutuloy ako. Oo. Yung EPA Now Party List, yung Party List Duterte Party List, at yung PPP Party List, may narinig ako parang kay Tatay Digong daw yung party list na yun. Pero liliwanagin natin yun. At saka siyempre pa yung party list ni Senador Marcoleta. Huwag niyo kakalimutan yun. Kinakampanya na natin simula ngayon, lagi kong babanggitin dito sa vlog natin. Ito ay isang tulong ko na po. Gagamitin ko na po yung aking platform para maikampanya kung sino yung mga gusto kong maging pagdating ng midterm election. Ulitin natin PDP line at yung mga party list na sinasabi ko lagi. Sa Maynila po, ito na po sa Maynila. Sasama ko na rin sa Maynila. Yorme, lahat mula from congressman hanggang sa mga konsehal, straight nyo po. Huwag nyo pong bibitawan dahil dyan sa Maynila. Ganun din po kung ano yung ginawa ni Tatay Digong, ganun din po ang ginawa ni Yorme dyan. Nilinis niya yung Divisoria. Talaga namang napagaling. Siyempre, may mga 3 dorobo dyan, papalitan na huyan kasi ang lakas-lakas ni Apple Nieto. At saka ni Ate Mocha, malakas ang pangalan dyan. Si Yorme, yung partido lahat ni Yorme, sama nyo na. Taga Maynila huyan. Doon naman, sa mga dorobo, kung alam nyo yung mga dorobo yan, mga bakulaw yan sa distrito nyo, huwag nyo na boto, palitan nyo ng bago. Dito tayo mapunta. Puntahan natin yung balita dito ni Chikadora. Chikadora, pasok mo. Impeachment na isinampa laban kay VP Sara, mukhang sa basurahan nga raw ang punta. Dahil ang mga susunod na mangyayari, posibleng hindi raw nila kayanin. Ito ang naging babala ng maraming supporter ni Vice President Sara Duterte sa mga taong naghain sa kanya ng sunod-sunod na impeachment cases na tila inihabol pa bago matapos ang taong 2024. Kahit raw alam ng publiko na marahil nasa likod nito ang House Speaker na si Martin Romualdez na maugong ng sinasabi noon pa man na gustong maging Pangulo o Prime Minister ng bansa. Mukhang hindi raw uubra sa mga posibleng abogado ni VP Sara ang mga kasong isinampa sa kanya. Dahil bukod kay Secretary Panelo at sa kanyang ama, dating mayor ng Davao na si former President Rodrigo Duterte at veteran lawyer na si Representative Rodante Marcoleta, mukhang nakahilera ang mga abogadong handang dumepensa kay VP Sara at patunayang wala siyang ginawang iligal para mapatalsik ito sa pwesto. Lumutang ang pangalan ng mga veteran lawyers katulad na lamang ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio na posibleng maging abogado raw ni VP Sara. Maging ang top-tier celebrity lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio na kilalang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay isa sa pininiwalaang defender ni VP Sara noon pa man. Maging ang isa sa mga tinitingalang abogado ng Integrated Bar of the Philippines at ang former Solicitor General na si Jose Calida ay pinaniniwalaan ring posibleng maihilera sa mga abogadong ipagtatanggol ang Vice Presidente laban sa mga impeachment cases na isinampa sa kanya. Magiging exciting nga raw ang January 2025 dahil expected na raw nagugulong ang kaso na pagpapatalsik kay VP Sara sa Kongreso dahil tiyak raw na mapapahiya ang mga kongresistang pilit siyang pinapababa sa kanyang kinauupuan sa higit 10 abogadong willing ipagtanggol ang Vice President na si Sara Duterte. Kilalanin kung sino-sino ang mga veteran lawyers ang handang idepensa si Vice President Sara Duterte laban sa mga impeachment cases na isinampa sa kanya. Panoorin ang full video!
Ayan, may ads lang po Panibagong taon, panibagong pasabog. Ganito inilarawan ng maraming defender ni Vice President Sara Duterte ang exciting na mangyayari sa 2025, partikular na ang mga di-umano'y impeachment cases laban sa kanya. Sa halip Ito mga kasama, itong impeachment case na to, hindi pa natin sure kung napirmahan na Pero kung halimbawa, nakaredy na po yung mga abogado. Ang sabi dito, matapos kasuhan ng impeachment, Jose Calida at 12 lawyers, handa na rin maging abogado. Sa 12 abogado po, magagaling na abogado, mga dekalidad na abogado, ang magiging abogado ni BP Sara. Bukod pa doon, ang sambayan ng Pilipino, ang magiging abogado ni BP Sara. Yan po ang katunayan dyan. Sige, mag-survey tayo. Nararamdaman natin na itong mga tao to, yung mga kababayan natin, hindi lang sa Pilipinas, pati sa abroad. Talaga sila yung magiging boses dito. 'Di ba? Meron na nga silang sinasabi dito. Sabi sa mga comment natin, subukan ninyo nang maramdaman nyo. Ang alin? Ayun ang sabi. Iniintay nga natin Kaya mamaya sa isang video natin na ipapakita sa inyo, may boses pa rin. Napakagaling talaga, napakabait talaga ng Pilipino, ang sambayan ng Pilipino kay BP Sara at sa mga Duterte. Alam mo bakit? Kasi sila lang yung talagang tunay. Di ba? Sila lang yung tunay na politiko na may pagpapahalaga sa taong bayan. Hindi ho sila naging kurap. Ginawan lang sila ng issue nitong mga dorobo na to. Dahil sa kagustuhan nila, na sila ang umupo at sila ang umubos sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan. Sige, sabihin niyo sa akin kung di totoo yan. Ngayon, napirmahan yung tawag dito, napirmahan yung budget. Pero, yung akap, ano nangyari? Nananatili nandun. Diba? Isipin nyo pero yung subsidy para sa PhilHealth, nananatiling zero. Bakit? Sabi nga ni Kuya Greg dito, bumawi sila. Bakit bumawi? Kasi nabuko yung bilyones na kinukuha nila. Yung ilang bilyon yun, di ba? 90 billion o 90 million. Sorry kakalimutan ko Di ba? Konti na lang ang natitira. Binawian daw nung sabi ni Kuya Greg. Magaling talaga to si Kuya Greg. Nalaman talaga na yun, tinarget. Kasi may umalma dun Di ba? Ito pa problema. Sinabing may pondo, may savings. Ngayon, may nagsalita, ubos, may utang pa. Paano ngayon gagamitin yan? Isang taktika lang din daw di umano yun. Kasi wala nga pondo. Kung bibigyan nila ng pondo, ibibigay yung pondo, iyon ang pondo, ipambabayad sa utang. Di mautak. Galing talaga to ni Kuya Greg, Magaling ka mag-isip, Kuya Greg. Isipin nyo, ganun sitwasyon mga kasama. Ibig sabihin, magulang sa magulang, sila gusto makinabang, sabi ni Kuya Greg, tapos yung may pagkakautang, tsepwera na. Kawawa yung membro. Kung sakali man talaga na tuloy-tuloy ang pagbayad nila ng premium, kung halimbawa, magkaroon sila ng pangangailangan medikal, wala silang makukuha. Kasi wala na isipin niya, wala nang pera ganito na lang gawin nyo. Ganito na lang. Kumuha na lang kayo ng sarili nyong insurance. Gano'n na lang gawin nyo. Kaso nga lang problema, siyempre ito ay nakatie up sa gobyerno, itong PhilHealth na to. Ang problema dito, sa pilitin ka pa rin pagbabayarin ng premium. Yun ang magiging usapin dyan. Tuloy natin to. Nating ng problema, mukhang marami raw ang mga maninindigan kay Vice Presidente at mananatili ang kanilang paniniwala na may babasura ang 3 impeachment cases na parehas isinampa sa kanya bago matapos ang taong 2024. Hindi naman raw nakapagtataka kung 3 sa mga veteranong abogado sa bansa ang voluntaryong nagbigay ng kanilang suporta at willing maging legal counsel ni VP Sara sa 3 impeachment cases laban sa kanya.
Lumutang ang pangalan ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte, former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, and veteran lawyer Congressman Representative Rodante Morcaleta. Ilan lamang sila sa mga taong gusto ng taong bayan na bigyang proteksyon at ipaglaban ang Vice Presidente sa di-umano'y political harassment na ginagawa sa kanya. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na talagang sunod-sunod ang paghahain ng impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte last year, particularly sa buwan ng December, kung saan sinubukang panghabulin ng mga di-umano'y complainant na mapatanggal sa pwesto ang Vice Presidente, na pinaniniwalaan namang isa sa mga nasa likod nito ay ang House Speaker na si Martin Romualdez, na una nang kumalat na gustong mag-Prime Minister o mag-Presidente sa taong 2028. Ngunit ang hindi raw alam ng mga mambabatas na ito, nasa likod ni VP Sara ang pinakamalaking pangalan pagdating sa abogasya o ang mga taong willing siyang i-defend matapos ang pangmamaltrato sa kanyang Kongreso. Isa na rito ang Sagip Party List Representative si Rodante Morcaleta, kung saan mauna nang sinabi na handa siyang maging legal counsel ni VP Sara anumang oras kailanganin ang kanyang presensya. Matatandang isa rin siya sa walang takot na ipinagtanggol ang Office of the Vice President sa mga mambabatas na tinapyasan ang budget ng OVP na mula sa mahigit sa 2 bilyong piso. Binaba ito sa 733 million pesos na ayon mismo kay Rodante Morcaleta. Hindi na raw ginalang ng mga kanyang kapwa mambabatas hindi lamang ang konstitusyon kundi maging opisina ng ikalawang pangulo ng bansa. Isa rin sa mga matutunog na pangalan na posibleng maging legal counsel ni VP Sara ay ang former Presidential Legal Counsel at abogado de Campanilla na si Attorney Salvador Panelo, isa sa mga iginagalang na miyembro ng Integrated Bar of the Philippines at veteran lawyer na isa sa mga pinakarespetadong abogado sa bansa. Ay mismo kay Secretary Panelo, although kaya raw ni VP Sara ang mga hamon na isinasampa sa kanya, hindi raw siya mag-aatubing tulungan ang anak ng dating Pangulo para ipagtanggol ang kanyang sarili, lalo't naniniwala ang veteran lawyer na walang kinumit na illegal practice ang Presidente at ginagawa lamang nito ang kanyang trabaho. O, kita nyo? Diba? Marami hong naniniwala na wala hong kinuha, walang nilustay, wala hong kinurakot. Kasi ito, gawa-gawa lang ng mga matataas ang ambisyon. Alam niyo yun? Di ba? Nasasabi rin sa video na ito, mataas kasi ambisyon eh. Gusto maging prime, gusto maging presidente. Eh sa survey nga, hindi ka nga umabot eh. Tapos may kagustuhan ka pa. Oh, ngayon dahil nga, kayo-kayo ang nagpapalakad dyan, kung sino yung namumuno ngayon, kayo-kayo lang, at nagsasabwatan kayo, sabi ni Aling Melissa, nagsasabuatan kayo dyan para pabagsakin ng mga Duterte, kabaligtaran ho ang nangyayari. Salamat ho sa comment nyo. Lalo hong bumabango ang pangalan Duterte at lalong mamamayagpag ang pangalan Duterte at marami ang magsasalita na pabor sila. Diba? Pabor sila sa ginagawa ng mga Duterte. Ayaw na nga pababain eh. Si Tatay Digong, kung pwede nga lang daw talaga. Dire-diretso na. Si VP Sara naman, kahit na nahihirapan na, pero ang taong bayan na nagbibigay ng boses. Taong bayan na nagsasabi. Diba? Kaya sinusuportahan ng mga sambayan ng Pilipino. Kayo, naggagawa kayo ng mga fake account, at pinapakalat nyo na kayo ay magagaling, di umano. What? Kahiya, kahit lamog na kayo sa batikos ng mga tao. Oo, di ba? Andiyan pa rin kayo. Sige lang kayo. Stick to the plan, ika nga. Pag-usapan natin daw ito, yung pondo na to. Ano ba yung sinabi ni Prof. Magno rito? Yung pondo kasi, mga kasama, kahit daw bineto-beto yan, ang suma total, si Ate Magno na magsabi rito para mas maganda. Para maliwanag sa maliwanag at wala tayong sasabihin fake news. Kasi daw baka mamaya fake news daw. Sabi, nung isang
Kilala nyo yun? Nagpapagupit ka ba? O, kilala mo yun. Pasok mo, kuya. Maligayang bati po sa inyo, ma'am, at kami po ay nagagalak sa inyo pong kabayanihan. Sabi ko nga, bagong taon, holiday ngayon, pero Salamat po, pag-uusapan Prof. pa rin Magno. ay bayan. Mabuhay ka and Happy New Year, Professor Cielo Magno. Mabuhay ka. Magandang umaga po at Happy New Year, Manong Ted. At magandang umaga po sa mga tagapakinig ninyo. Opo, at kay Ria, ang ating pong kasama ngayon kasi po si Chacha ay mukhang nagpepenitensya. Okay, sige. Okay, Professor, ito ho muna, Professor. Macro muna tayo. Macro na usapin. Ano, bago natin himayin itong 2025 national budget. Ano po ang mga napansin po ninyo on the macro side first? Well, sa national budget po natin, on the macro side, umpisa pa lang po kasi sinasabi natin na kahit mag-veto ang presidente, ay hindi nito ma-address o ma-cure o masosolve yung mga unang problema na pinoint out natin dun sa budget. Ano? Kasi lalong-lalo na po yung sinasabi natin na dapat priority ang education at hindi infrastructure. Nakakatuwa nga po kasi yung mga veto na ginawa ng presidente, halimbawa yung 26 billion, ay malinaw lamang na gustong iwasan itong posibleng constitutional question sa prioritization ng edukasyon para mapaliit ng kaunti yung budget ng DPWH. Pero kapag hinimay nyo naman po, sorry, muna ako sa paghimay pag hinimay nyo naman, ano ba yung mga sinasama sa budget ng edukasyon? Ay talagang mapakamot ka na lang ng ulo kasi pati budget sa PMA, sinama nila dito, pati yung budget sa Philippine Police Academy, sinama nila dito, pati yung budget sa training ng public safety natin, Local Government Academy, sinama nila dito. Kaya nga, nung isang araw nagbibiro ako, sabi ko, ano ba yung ginawa nila para i-compute yung budget for education? Nag-word search ata dun sa budget document, hinanap yung may Academy, Institute, College, tapos inad nila lahat. Pero sa totoo lang po, ang sa akin kasi, kapag pinag-uusapan natin ang usapin ng edukasyon, babalik tayo, ano ba yung basic problem natin sa edukasyon? Ito ay yung extent ng literacy at numeracy, yung skills ng ating mga kabataan tungkol sa basic education. At napakalaki po ng problema natin dyan. Ngayon kung titingnan natin na yan ang problema natin, ang susunod na tanong, ano sa mga budget natin sa edukasyon ang tumutugon dyan sa problema na yan? Hindi ko po sinasabing hindi importante yung budget ng PMA, pero yung budget po ng PMA ay hindi pasok dun sa pag-solve ng problem natin sa basic education. Yan po ay national defense. Kaya kitang-kita naman po natin yung pag-stretch ng administrasyon na to para i-justify na hindi malaki pa rin yung budget natin for education. So yun po yung unang-unang kritisismo ko kasi yan yung makikita natin may constitutional question pa rin. Tama. Yung pangalawa po ay sinasabi naman po natin na sa veto power ng presidente ay hindi talaga pwedeng magdagdag ng budget do sa mga sektor na nabawasan ng budget. Kaya sa tingin po natin, itong nangyari na to ay very cosmetic lamang ang changes. Opo, very cosmetic lamang ang changes at ang gusto... Ibig sabihin, Prof, wala, hindi talaga kapanipaniwala. Parang, sige, akong bahala, akong pipirma, sabi ni George dito. Akong gagawa ng, parang gano'n na lumalabas, Prof, ganun ba yun? Tuloy. Kung palabasin kaninyo, ma'am, compliant ito sa ating saligang batas. Sa usapin nga ng pagbibigay ng mas malaking pondo, budget para po sa edukasyon. So basically, ma'am, hindi naman nagalaw yung pong inaprubahan na po na versyon na 737 billion for Education Department. Tama po. Kasi hindi po maaaring magdagdag ng hindi po maaaring magkaroon ng additional budget. Hindi po, wala po sa kapangyarihan ng presidente ang magdagdag ng budget. Maaaring lamang po siyang magtanggal. So, ang nangyari, binawasan lang po niya ng 26 billion itong DPWH. Hindi siya pwedeng magdagdag sa DepEd. Tapos ito nga pong lumalabas na breakdown nila nung sinasabi nilang education sector. Inisa-isa ko nga po kasi sinama nila yung PMA kasi baka naman sabihin, diba? May academy din naman yan, may gumagraduate din naman sa PMA. Pero kapag tinignan nyo, ano ba yung main objective ng PMA? Ito ay tugon sa national security threat para magkaroon tayo ng mga graduate na military para sa armed forces. Philippine National Police Academy. Tama, academy. Nagbibigay din naman sila ng diploma. Pero ang pangunahing objective po ng Philippine National Police Academy ay public safety. Philippine Public Safety College. Ito ay continuous training ng ating mga PNP, Bureau of Fire Protection at saka Jail Management and Penology. Ganun pa rin po yung iba. Inisa-isa ko talaga siya. National Defense College. Ito ay institusyon na nag-aaral tungkol sa national defense. Local Government Academy. Ito ay training center para sa nating local government officials. So, kung nag-iisip, itong gobyerno natin, nilalahat ko pati executive at saka legislative kasi sila yung gumawa ng justification na to Di ba kayo nag-iisip? Ano ba yung basic problem natin sa education? Ito yung palaking-palaki na out of school youth. Ito yung mga estudyante natin sa grade 10 na walang kakayahan para sa comprehensive reading skills. Yung pinakamalaking problema natin, yung PISA score natin na napakababa at yung indikasyon ng
kakulangan ng mga kabataan natin sa kakayahang magbasa at magsulat. Tapos ito yung ibibigay nyo sa ating datos na nagja-justify na malaki ang budget sa edukasyon. Parang naglolokohan po talaga tayo. Parang naglolokohan po talaga tayo. To be straightforward about this, ma'am, ano bang eksaktong word na maaaring magamit dito to be talaga pong to be frank about this, no? Hindi po talaga parang tanggalin natin yung parang naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita dyan. At ito pa nga po yung nakakatawa. Tingnan nyo yung 26 billion na binito ng presidente. Malinaw na ito ay yung mga flood control projects ng siningit ng mga congressman at senador. Pero babalikan natin magkano yung talagang isiningit sa BICAM. Ito ay umaabot ng halos 289 billion pesos. Di po ba? Opo, at ang binito lang ay 26 billion. Mukha talagang naghirap yung presidente. Inisa-isa. Para tingnan ko sino ba sa mga congressman at mga senador ang matatapyasan ng kanilang pet project. Pero katulad po ng sinasabi natin, itong budget na to ay talagang pro-politician. Kasi sa 289 billion na sinaksak ng mga pork barrel projects, talagang 26 billion lang ang natanggal ng presidente. At talagang tinanggal lang niya yung 26 billion para kunwari ay mas malaki na yung education pero sa DPWH, mas malaki na yung education compared to DPWH. So that's one problem. Another problem, ito may matagal na natin pinag-uusapan, yung sa PhilHealth. Kasi kahit mag-veto siya, hindi naman niya mabibigyan ng budget para subsidiya ang PhilHealth. So malaking problema pa rin po yan at talagang isusulong po natin yung problema na yan sa Supreme Court. Idudulog po natin doon. Kasi even sa press con, sinabi ni Secretary Mina, 150 billion lang naman ang kailangan ng PhilHealth. Parang ito nga yung sasabi ko, ano ba namang math ang ginagawa nila? Ang inaasahan po natin ay mag-improve ng performance ang PhilHealth at i-deliver yung kanilang mga responsibilidad. Kung sinasabi ng gobyerno na 150 billion lang ang kailangan nila, parang business as usual lang yung inaasahan nila, no? At saka yun nga po yung debate na may pera naman ang PhilHealth. Hindi lang po ito debate kung may pera o wala ba ang PhilHealth. Pinag-uusapan natin yung responsibilidad ng gobyerno na ibigay yung pera para sa premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng PhilHealth. At yan po ay nasa batas. So parang ito na naman, pangbabastos ng gobyerno sa taong bayan. Kasi tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth dahil automatically deducted yan. Pero yung gobyerno ayaw ibigay yung counterpart niya na may mandato naman ng batas. Opo, sige ma'am. So, dito tayo muna sa inyo pong paliwanag nga na klaro hindi po ito sumusunod sa ating pong saligang batas na budget. Ngayon ho ba meron na kayong pinag-iisipan sa inyong grupo dito po sa usapin po ng DepEd budget na ito para po sa pag-question? Opo, pinag-aaralan po natin yan, ano? At kahapon nga po, magkausap kami ni Professor Dan Gatmaytan. Tinitingnan natin kung ano ba yung intensyon ng mga nag-draft ng Constitution natin nung sinabi nilang dapat priority ang edukasyon dito sa Constitution natin. At doon po, yung batay doon sa transcript ng pag-uusap nila, ang pag-uusap nga po doon, dapat ang mga guro mataas ang sweldo para siguraduhin natin na may mga kalidad tayong teachers na makakapagturo sa ating mga kabataan. So hindi talaga kasali itong mga iba't ibang institute na pinipilit ng gobyerno. So pinag-aaralan po natin yan, yung pagdulog sa Supreme Court tungkol sa constitutionality nitong budget na ipinasa at pinirmahan ni Pangulong Marcos. Opo, but definitely ma'am, definitely yun po talaga ang direction po natin, ang inyo pong gagawin. Kasi kung klaro ho naman kaninyo, for sure, dudulog kayo sa Supreme Court, gaya po ng inyong ginawa din sa usapin po ng PhilHealth. Yes po, kasi hindi po natin dapat payagan at tolerate na lang itong patuloy na ginagawang pangbababoy sa national budget natin at yung hindi pagsunod sa mga dapat pinaprioritize. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ay patuloy na magiging pabor lamang sa mga politiko itong budget na pinapasa nila na galing naman sa ito nga yung tax ng ina mo, bantayan mo. Galing po yan sa tax na binabayad natin. Okay. So kailangan po talagang binabantayan natin. Sige ma'am. So yan narinig nyo. Baka idulog nga ito sa Supreme Court at sana mapanagot kung sino man yung gumawa ng hindi kaaya-aya. Oh, 'di ba? Tax ng ina mo, bantayan mo. Oh, 'di ba? At dahil nga diyan, talagang nagalit na ito si Kapitan. Oo. Meron siyang matinding mensahe. Gusto lang natin malaman kung ano-ano ito. Pwede mo ba ipasok sa amin? Kap Dado, ano yung pwede mong mensahe para malaman nila kung kailan ba talaga. At yung paghahanda nga, sabi dito, paghahanda raw, nakahanda na, di umano. Ito, totoo kaya ito? At kailan ito? Ito, pasok mo. Tapusin na. Tapusin na natin. Linchuk na yan. January, tapusin na natin. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo.
tapusin na natin and wala kayong magagawa. BBM et al. Lahat kayo, wala kayong magagawa. Huwag kayo mag-impake. Ano sinasabi ni Marlican na naghahanap kayo ng ano? May nagsabi sa akin na isa sa ating follower. Thank you for the message. Si Tariray yata yun. Si Tariray. Saan ka na ka? Marites ka. Tariray. Happy New Year. Love you. Talaga may asawa mo i-recruitin mo gawa kayo maraming tropa gawa kayo maraming anak para meron kayong isang team ng FGF, no? Ay nako, yung mga pa I love you ko, ano talagang love ko naman kayo ningal na ako nasobra yata ako sa karne sobrang ako sa karne kumain so sabi, ano sinasabi ni Tariray na sabi ni Maharlika na naghahanap daw ng bansa na si BBM, makapag-asylum? Ano yan? Hindi tama yan. Huwag kang umalis! BBM, huwag kang umalis! Walang yaka, pinirmahan mo yung 2025 budget. Oh, yan yan sinasabi natin. Question doon. Di bale? Mga kababayan, i-rescind natin, I-rescind natin. When we make a proclamation, sunod-sunod na yan, we rescind the budget. BBM, hindi mo dapat pinirmahan yun. Dapat iniisip mo, lugmok na tayo sa utang. Ikaw pa lang, magtatatlong taong ka pa lang, ang dami mong dinagdag na utang. 12 trillion yung kay Duterte. No? Yung mga narrative ninyong malangya kayo, sinasabi niyong puta Duterte, binaon tayo sa utang. Tarantado kayo, binaon tayo sa... COVID nga bill, nakita naman Ngayon, ang tanong, kung alam ninyong binaon tayo sa utang, bakit ikaw, 2.5 taon, 4 na trilyon ang dinagdag mo, tarantado, gago. Sinasabi ninyo, narrative ninyo, 12 trillion ang naging utang ng Pilipinas, total, panahon ni Duterte. No? Walang yang Duterte yan. Gago pala kayo, may nakita kay Duterte, bakuna ng milyon na Pilipino. COVID. Build, ang daming nagawa. Kayo, dinagdagan nyo ng 4 na trilyon. 2.5 taon pa lang, hayop kayo. Tapos hihiram pa kayo ng 1 trilyon mahigit, itong 2025 na papasok. Aprobado na hiram kayong 259 billion every quarter. Kaya yun, nakalatag na, naka-apply na. The moment na ma-release yung 259 billion, may nanakawin na naman kayo, no? Ay, hindi pwede yun, hindi kami papayag. Kayong mga tao dyan sa finance, kayong taga-DBM, kayong lahat, huwag kayo na mag-release ng pera na. Sinasabi namin, bibitayin namin kayo. Pagka pinagpilitan ninyo, bitay ang abutin nyo. Diyan, walang pipirma, maglabas ng pera. This January, walang pipirma, labas ng pera. Kayo, mga walang niya kayo. Wala mo nang magnanakaw. Mga walang niya kayo. Talagang ibabaon yung... Narrative kayo ng 12 trillion, utang ni Duterte. Mga walang yan, Duterte yan. Utang ng utang. Corrupt. Ba't kayo humiram? Bakit sa 2.5 taon pa lang, humiram kayo ng 4 na trilyon? At may balak pa kayo, dagdagan niya na in 2025, may higit 1 trilyon. God knows kung aabot pa ng 2 trilyon. Kasi ang budget ninyong pinirmahan, 6.375 trillion. 6.375 trillion. Ang kinikita lang ng bansa anywhere sa 4.5 trillion. So may kulang na 2 trillion. O saan nyo kukunin yun? Magsusuka kayo ng pera? Mangingitlog ang taong bayan ng pera? Yung utang ninyo, ibabaon nyo lalo ang Pilipinas sa utang. Kaya ikaw, BBM, wala kang kwentang presidente talaga. And pagpasok nitong January, pagka kami tumayo, we are going to fire you. No?
terminate ka. Terminated kayo. Kayong lahat na nasa gobyerno, na tarantado, we will terminate you. Walang kokontra. Ang kumontra, pati kayo. No, pati kayo, kulong namin. Yan, mga kasama, narinig nyo naman yung mensahe ni Kap Dado. Kaya, aabangan natin to, ha? At doon naman sa nakakaalam, share nyo yung informasyon para doon sa gusto. Baka may gusto Sabi ni Marjorie dito, baka may gusto, Kuya Goods. Hindi natin alam. Kaya nga, sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue, at reaksyon ng bayan, ha? Hanggang sa muli, ha? I-like yung video at i-share. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa abroad, yung mga migrante. Hanggang sa muli, bye-bye!